Sabihin niya, mahal kita kaya mahalin mo din ako. Ito lang dapat ang gagawin mo. Kumbaga parang ako, sa anak ko, Arian, itong gusto kong kurso para sa'yo. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Mahal kita. Dapat mahalin mo ako, sundin mo ako. Kung anong sasabihin ko, gawin mo. Kumbaga parang nakaprogram. Hindi ho yun yung binibigay sa atin ng ating ama. O ng ama na nandito po sa kwento. Hinayaan niya na magkaroon ng malayang pagpapasya yung kanyang anak. Bagamat alam ng ama na sa pagpapasya ng kanyang anak, pwede po itong sumablay, pwede itong madapa, pwede itong mapahamak, pero inalaw ng Lord, inalaw ng ama na mangyari yung kasi po gusto niyang bigyan niya tayo ng free will o bigyan niya ng free will yung kanyang anak. Sabi nga po dito sa 12, sinabi ng kanyang bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang mga ari-arian. Hindi pumalag ang ama. Well, anak, sige po, yan ang gusto mo, go. The choice is yours. Kumbaga, ika nga. Sa Jewish culture po, mga kapatid, grabe English. Sa kultura ng mga Hudyo, bago mo po makuha yung parte ng mana, dapat patay na yung magulang mo. Isa pa po, ang may karapatan lang na kumuha ng mana, yung panganay. Dito po pinapakita ng anak na hindi kita kailangan, ama. Bigay mo sa akin yung yaman mo. Parang kumbaga, bakit mamatay ka na? Bigay mo na sa akin yung yaman mo. Kukunin ko na yung yaman ko. Pero sa kultura ng mga Hudyo, ang makukuha niya lang po, yung nakuha ng yaman o yung nakuha na mana ng panganay, na kalahati lang yung magiging kanya. Kalahati lang po yung magiging kanya. Naniniwala po ako dito na hindi po talaga yung yaman yung pakay dito ng bunsong anak. Ang gusto po talaga ng bunsong anak dito is yung control. Ayaw niya sa kaharian ng ama niya, siguro nasasakit. Meron siyang mga gustong gawin, kaya umalis siya sa kanila. Kasi gusto niya munang magpakasaya, magliwaliw. Gusto niyang hanapin yung sarili niya na hindi kasama yung parent niya, hindi kasama yung ama niya. Kasi kung tutusin, konti lang po talaga yung makukuha niya. Kung 66% sa panganay, 33% na lang po yung kanya. Pero gusto niya po kasi, yung masunod yung gusto niya. Kontrolado niya yung sarili niya. Yung ako muna didiskarte para sa sarili ko. Ama, saka ka na. Ako muna. Alam ng kanyang ama yung pwedeng mangyaring kasasadlakan sa kanya, pero hinayaan siya ng Lord. Kasi alam ng Diyos na pagdudusahan ng anak niya yung gagawin niya, pero hinayaan ng Lord na inalaw ng Lord o inalaw ng ama na mangyari yung kasi gusto niya na manumbalik pa rin yung anak niya sa kanya. Amen. Kapatid, kung ikaw man ngayon nasa kalagayan ka na parang may free will ka na alam mo na nangyari ng desisyon ka, sumablay ka, at eto ngayon gusto mong bumawi, gusto mong makabalik, kapatid, hinayaan ng Diyos na mangyari sa iyo yung para mas lalo kang magtiwala sa Kanya. Ang ganda po na napag-usapan namin kanina sa CLDP2. Sino na po dito nagsi-CLDP2? Amen. Amen. O sino po dito ang nagsi-CLDP? Praise God, purihin. Wala magsi-CLDP. Purihin ang Lord sa mga buhay nyo. Laking tulong po ng mga ganong training. Inaalaw ng Lord, bagamat mayroon tayong free will, nasasablay talaga tayo, iaalaw ng Lord yan kasi alam ng Diyos na sasablay ka sa mga desisyon mo sa buhay. Pero ang inaasahan ng Diyos na ikaw rin ay babalik sa Kanya at handang sumuko sa Kanya. Amen. Amen. Sige po, palampakan natin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng malayang magpapasya. Kahit sablay-sablay yung mga free will natin. Kasi alam ng Diyos, one day, tatawagin mo siya. One day, lalapit ka sa Kanya. Yung free will natin, minsan yung nagpapahamak sa atin. Noon ako, nag-free will ako.
Priwil kong sumunod sa magulang ko, pwede rin hindi rin naman ako sumunod. Mas pinili kong sumunod sa gusto ng nasa labas kaysa sa nasa loob. Ang nangyari po sa akin, nawindang, napuno ng bisyo, napariwara, sinasagot-sagot yung magulang. Akala ko noon wala na po akong pag-asa. Nagkaroon hanggang sa dumating sa punto ng buhay ko na nagkaroon ako ng goiter, nagmataas ako sa Diyos. Sabi ko, titigil lang ako sa bisyo pag nagkasakit ako, and then eto na, nagkaroon na ako ng sakit. Akala ko noon wala ng Diyos. Sinasabi ko sa kanila, Mama, nagdadasal-dasal kayo sa akin. Alam ko na yun, narinig ko na yun, wala namang nangyari. Pero dumating ang punto ng buhay ko na pinakita sa akin ng Diyos, ano kapag namatay ka, Arjun? Pinakita sa akin ng Panginoon na wala akong magagawa kung hiwalay ako sa Kanya. Amen. Ganon din po tayo. Minsan tayo kasi nararamdaman natin na pag tayo lalo kinukorek, ginujudge nyo ako, ayoko na sa inyo. Kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Kinukorek tayo ng Diyos. Para merong may tanim sa puso natin na kailangan lang natin ang Diyos, hindi yung sarili nating mga lakas. Amen. Minsan didiskarte tayo sa mga buhay natin, tayo na ang gagawa ng paraan. Pero ang ending, ang kinahahantungan, lagapak pa rin sa kampungan. Hindi natutuwa ang Lord doon. Nalulungkot ang Diyos sa mga pagkakataong ganun. Pero natutuwa at nagagalak ang sangkalangitan kapag may isang kapatiran na nagnunumbalik sa kaluwalhatian ng Diyos kahit na dumadanas sa mga pagsubok. Amen. Patuloy na kumakapit sa kabutihan ng Diyos kahit na sinasabi ng sanlibutan sa Kanya, wala ka ng pag-asa. Natutuwa ang mga anghel na kapag mayroong isang tao na nagpapatuloy na kumakapit sa Diyos kahit alam niya sa sarili niya wala na siyang magagawa. Amen. Yung free will na ibinigay sa atin ng Panginoon, kapatid, pagkaingatan natin to. Dahil pwede tayong matuto, pwede tayong Matuloy. malagpak sa mundo. Doon po sa kwento, sumubsob ng matindi yung anak. Halos kainin yung pagkain ng baboy. At alam niyo po ba, sa Jewish culture po ulit, kapag ikaw pala ay nag-aalaga ng baboy, para kang illegal. Kasi po sa Middle East, bawal ang baboy. Rich kid ka kapag ka ikaw may alagang tupa, mga baka, mga kambing. Pero pag may baboy ka, illegal ka. Mababang klase ka ng mga farmer. At mantakin nyo, doon napunta yung anak sa mababa at sa masadlak na buhay na yun. Alam niyo po ang pinakamagandang attitude dito ng anak? Nag-repent. Nagsisi po siya. Kung mababalikan ko po yung verse, sabi niya, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alila. Yung surrendering pa rin, mga kapatid. Yung pagsuko pa rin natin sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos, hinihintay ka lang niya. Yung pag-ibig sa atin ng mabuting Ama, handang magpatawad. Amen. At siya inagpas siyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa at patakbo, siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Kapatid, balik lang. Sablay ka ngayon, balik lang sa Panginoon. Kung feeling mo may guilt ka ngayon sa puso mo, lapit ka lang sa Panginoon. Nawiwindang yung buhay mo, physical mo, lapit lang sa Panginoon. Yung emotional mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Mas lalo kang magtiwala sa Panginoon. Dahil sa mga time na parang nalulunod ka na, wala ka na makapitan, meron laging kamay na nakaabang para ikaw iibuhatin at iahon sa iyong kinasasadlaan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Lord! Palakpakan natin ang ating Diyos.
Yung pagpapatawad sa atin ng Panginoon, nandyan yan. Yun po. Ay kung handa kang i-admit ang pagkakamali mo. Sabi nga ni Bruce Lee, mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. Kapag ikaw nasa punto ka ng buhay mo na alam mo na may kasalanan, may magkakamali ka, pero hindi mo yon maamin. Yung tipo na, mali ako, sige. Wala kasi, ganito kasi. Pinanganak akong ganito mahirap ako kasi si leader ganito kaya nagkakamali ako Pero pag ikaw nagkamali pala kapatid, hindi po Christian si Bruce Lee, pero yung principle ng Bible na i-apply ni Bruce Lee at nasabi niya. Ang mga pagkakamali na papatawad yun, kung sino man yung may lakas ang loob na aminin yung pagkakamali niya. Kapatid, kung meron man tayong paglalakasan ng loob na aminin yung ating mga pagkakasala, walang iba kundi ang Ama. Amen. Sabi nga niya sa kanyang salita, in 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Okay, sumablay ka na. Nangyari na. Piling mo nahusgahan ka na. Piling mo, ito na nangyari na Pero yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, lagi nating tatandaan, unconditional. Amen. Walang kondisyon yung pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, makikita natin yun. Kada may hangin tayong nakukuha, pag-ibig sa atin ng Diyos yun. Amen. Kada nagigising tayo sa umaga, pag-ibig sa Amen. atin ng Hallelujah. Yes, Kada Lord. may kinakain tayo sa habag, pag-ibig sa atin ng Panginoon yan. Amen. Kada Hallelujah, Lord. nakakalakad tayo sa araw-araw, Yes, pag-ibig God. sa atin ng Hallelujah. Panginoon yan. At ang pinakadakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, nakasulat sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an eternal life. Yes, Lord. Yan ang Hallelujah. pag-ibig sa atin ng Panginoon. Amen. Huwag po kayong mahiyang palakpakan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung yung kasama nga ni Jesus sa krus, nasama niya pa sa kanyang kaharian, sino pa tayo na tumanggap na sa kanya? Kapatid, huwag maging dahilan yung mga kasalanan ng pagkakamali natin para lumayo tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos nakaabang lang yan sa atin, handa tayong humingi ng tawad sa Kanya. Amen. Ang gusto ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, tatagan mo, dahil mahal kita, anak. Husgahan ka man ng mundo, mahal kita, anak. Nagkabaon-baon ka man sa problema mo, huwag ka pa rin lumayo sa akin dahil mahal kita, anak. Mahalagang maunawaan natin yung pag-ibig natin, pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Mukha ba ako naninerman? Pambira, sorry. Ganito kasi yung pag-ibig ng Diyos Kailangan matatak sa mga puso natin yung pag-ibig ng Diyos. Saka tayo natututong umibig dahil ang Diyos muna ang umibig sa atin. Amen. Hallelujah. Lord. Kaya tayo natututong magpatawad kasi ang Diyos muna ang nagpatawad sa atin. Yes. Kaya Hallelujah, tayo Lord. nagkaroon ng mga kapayapaan kasi ang Diyos muna ang nagbigay sa iyo ng kapayapaan. Sana sa Mariel. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. Sabi nga sa John 15:5. Ako ang puno at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang gumunga na sagana. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin.
Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, kapatid, uulitin ko, unconditional. Kala mo sa Amen. sarili mo talaga, madumi talaga tayo eh. Wala talagang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Madumi tayong lahat, magkasala tayong lahat, makasalanan tayo, nakakapag-isip tayo ng hindi maganda, nagkakamali tayo ng paulit-ulit, nadadapa tayo, nagagalit tayo, napipigtad tayo. Pero ang Diyos handa pa rin tayong yakapin patakbo. Amen. Kasi yun yung pag-ibig sa atin ng Ama. Sabi nga doon sa lyrics ng kanta, no, niyakap mo ako. Gusto ko po sana makita yung lyrics. Pasensya na po. Gusto ko lang po sana makita yung lyrics. Niyakap mo ako sa gitna ng aking karumihan. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Amen, God, Lord. Hallelujah. God, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, my Lord God. Sabi po dito, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Kaya po, inibig mo ako na di kayang tumpasan. Dahil ng pag-ibig ng Diyos, walang makakatumbas. Hindi ang kayang ibigay sa iyo ng mundong ito. Hindi ang kayang ibigay sa iyo ng mga nagkukomfort sa iyo sa labas ng mundong ito. Hindi ang kayang ibigay ng bisyo mo. Hindi ang kayang ibigay ng mga kaibigan mo sa labas na hinihila ka palayo sa Diyos. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, pag naranasan mo yon, kahit ikaw hindi mo maipaliwanag, basta alam mo, nasa safe kang lugar. Mga kapatid, maaari ba tayo tumayo? Alam ng Panginoon kung sino at kung sino ka talaga. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung anong battle mo sa buhay mo. Alam ng Diyos na nadapa ka na. Alam ng Panginoon na ikaw ay nagkukulang. Kapatid, kung isa ka sa mga taong ito, malaya kang itaas ang mga kamay mo. Alam ng Panginoon kung ano ang kahinaan mo. Pero siya, naririyan, handa kang yakapin, tanggapin, patawarin, tatakbuhan ka na palapit at siya yakapin. Hallelujah! Kung ikaw man ito kapatid, nararanasan mo ngayon. Nakaramulan ka ng marasa. Noong nagkakamali ka, ang Diyos palagi kang hinihintay. Ang Diyos palagi kang gustong makita sa kanyang tahanan. Ang Diyos
taong ito. Amen, God, Lord. Nakikita mo ang kamay ng Yes, tao. Lord. Hallelujah. Nakikita mo siya, Panginoon, kung anong kahinaan niya. Amen, God. Kung anong nararanasan niya ngayon. Alam mo, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, ang kahinaan ng taong ito. Hallelujah, Lord God. Pero pinili mo siya, Panginoon, para Hallelujah. makarating dito at makarinig ng salita Amen, mo. God, Jesus. Hallelujah, Lord. Na sa kabila ng kanyang mga pagkukulang, ikaw hindi nagkukulang, Panginoon. Lord. Na sa kabila ng kanyang kahinaan, ikaw, Panginoon, mas lalong nagiging malakas sa kanya, Panginoon. Na sa kabilang, Panginoon, na siya nanghihina, ang tinig mo lalong lumalakas. Na sa kabilang, Panginoon, kung nararamdaman niya, Panginoon, ikaw pa rin ang nakikita niya. Ikaw pa rin ang nagiging pag-asa. Ikaw pa rin ang nagiging sumpungan. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. I love you, Jesus. I love you, Lord. I love you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah for everything, oh God. Thank you, Lord. You're the awesome God. Hallelujah, God. Amen, God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. All the sickness and Hallelujah, diseases, Lord. Hallelujah, Lord. in Jesus' Oh, name. hallelujah, Lord. All the works of demon, sa taong ito, wala to mahirap sa kanya. Sa taas, umalis ka. Wala ka makakalaman sa kanya. Father God, we thank you in the name of Jesus. Your mercy and grace, O God. Truly, your power. Amen, Lord. You are magnificent, God. Yes, God, Lord. Hallelujah. You are gracious. Amen, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Amen, Lord Jesus. Hallelujah. Your grace is enough, Panginoon. Amen, Lord God. Yes, Lord. Hindi namin deserve, Panginoon, na kapatawaran, pero binigay mo sa amin, Panginoon. Amen, God, Lord. Oh, Holy Spirit, speak to us. Amen, God. Hallelujah. Mag-usap ka sa amin. Yes, Lord. Jesus. Hallelujah. Amen, God. Alisin mo po ang bigat ng puso namin ngayon na nararamdaman namin. Hell, Yung galit, Panginoon, na hindi namin daw God. mapagawalan. Dida siya na ha. Yo badadiya, dadadiya, didabaya, da siya na. Halalay siya daw kadadiya. Yama yeti tele siya ka. Alin minahain daw. Yama kiliniya siya pinti daw. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Salamat sa mga kapatiran na tumatak Hallelujah, sa'yo. Lord. Hallelujah, Salamat, God. Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. Salamat sa iyong grasya at habag sa amin. Tunay nga, Panginoon, na naririto ka sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago sa amin. Kung sino ka noon, ngayon, hanggang magpakailanman.